Good day mga kababayan. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating episode. I'm Lyndon Katulong. Bago sa lahat, nais ko pong hiling lang sa inyo mga kababayan. Kung maaari, pakisubscribe naman sa aking channel, Broadcasters Viewpoint. At pwede na rin ninyong i-share. Tsaka kung gusto nyo, i-like na lang din. Ano po? Salamat po. Pag-usapan natin mga kababayan sa episode na ito, itong statement ng ating Chief PNP. This is the first time na narinig ko po in reaction doon sa mga panawagan ng ating mga kababayang Pilipino. Yung majority, ano po, gusto nilang ipapabalik sa ating bansa, mga kaibigan, ang ating Pangulo. Di ba meron yung silang mga bring PRRD home. Mga kaibigan, nagsalita na si General Torre at nananawagan siya na magkakaisa na daw tayo. Aba, itong pag-usapan natin mga kaibigan, itong panawagang pagkakaisa. I do not know kung sa tingin niyo mga kaibigan dapat ba talaga tayo magkaisa. May sugat kasi na parang nag-self-inflict ka ng sugat at nung nasugatan na mga kababayan, gusto mong sabihin na gagaling lang yan siya ng kanya. Parang ganon ang gusto siguro mangyari mga kaibigan ng ating Chief PNP. Ito ang kanyang reaksyon doon sa mga panawagan na bring PRRD back home. Pakinggan natin siya mga kababayan. Ang sa aking panawagan na lang Pilipino tayo para-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na Andyan na nga yung international court na nga ang nagtatry Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Nakita ninyo? Sabi niya, magkaisa na lang tayo. Naghanap daw tayo ng batas, nandiyan na yan. Nandoon na sa dahig. Nandoon na. Alam niyo mga kaibigan, ano po? Di ko maintindihan. Bakit naging opisyal pa sila ng gobyerno natin sa ngayon? Wala naman pala tayong batas nandito Ang batas nandoon naman pala sa ibang bansa, hindi naman pala batas dito sa atin ang sinusunod natin. Kawawa natin Okay na daw yun. Kasi nandoon na daw. At nandoon daw ang batas na. Bakit naging opisyal pa kayo ng ating gobyerno? Alam niyo mga kaibigan, it's frustrating. I'm sorry. It's frustrating talaga. Imagine mo, ang ating pulis, mga kababayan, sila ang implementor ng ating batas dito sa ating bansa. At ang rinirefer nila, ang batas doon, mga kababayan, sa dahig. That means to say, wala at hindi tayo naniniwala sa batas natin dito sa ating bansa. Meron ba yun? I am only basing my comments mga kababayan doon sa sinabi ni General Torre. Nakikita naman ninyo at naririnig naman ninyo mga kababayan kung anong sinabi niya. Wala Mukhang ang ating batas mga kababayan dito sa ating bansa, wala nang silbi. You cannot find justice mga kaibigan sa ating bansa. Gamit po ang ating mga batas dito. And why are you there? Kung ganyan, mga kababayan natin, para bang you cannot get justice here in our country. And you can get justice in other country. That's an insult to our government. Right? That's an insult to our government. That's an insult to our judicial system. Hindi tayo naniniwala dito sa atin. At mas lalo pa tayong naniniwala mga kababayan sa judicial system sa ibang bansa. Oh, come on.
Bakit po nagkaganito na? At the one saying, mga kaibigan, is the Chief PNP, Chief of the Philippine National Police of the Philippines. My God. Di ba? Ang sama naman, mga kaibigan, natin pakinggan eh. Alam niyo, nakikinig sa atin yung ating judiciary. Hindi ko po kayo pinapainit po. This is an insult to you. This is an insult to you. You could not imagine they are seeking for justice sa ginawa nung suspect. I am referring sa suspect na si Rodrigo Duterte, the former president. But they are seeking justice not in our country. They are seeking justice in other country. Di ba iniinsulto natin ang ating judicial system sa ating bansa? Yung ating mga hukom, mga judges natin, lalong-lalo na yung ating Supreme Court. Malaking insulto ito sa inyo, sir. Mas naniwala sila na may justisya doon kaysa sa dito sa atin. What a big disgrace, mga kababayan, sa ating bansa na meron tayong ganitong opisyal sa ating gobyerno. This is a big disgrace, mga kababayan, sa ating pamahalaan. Ano po? Nakakahiya nga, nakakahiya. I'm sorry. It may not, siguro he may be thinking of other, or he may be thinking of otherwise. Ang akala siguro, mga kababayan, ni General Torre, yung statement niya ay nakakabuti sa ating bansa. Akala siguro niya, yung statement niya, mga kababayan, ay nakakabuti sa ating member of judicial system. Yung ating mga hukom, yung ating Supreme Court. Malaking insulto ito, mga kababayan, sa totoo lang. Malaking insulto sa ating judiciary. You could not imagine, ang nagsabi is not an ordinary person. Ang nagsabi is a top man of the Philippine National Police. Siya ang nagsabi na magkaisa na tayo kasi gusto ninyong batas. Kaya nga nandoon na para magkaroon na ng justisya. My goodness. Nakakahiya na pangyayari, mga kababayan, sa ating bansa. Ito ang nakakahiya. Ang ating judges, sorry na lang kayo. Walang tiwala sa inyo ang ating CPNP. Walang tiwala sa inyo ang ating CPNP. Mas sa tingin niya, may justisya doon sa ibang bansa kaysa sa inyo, mga judges natin dito. I do not know kung papayag kayo. Okay? I do not know kung papayag kayo. Masakit yun eh. Para bang pinagdududahan kayo, mga judges natin? Kayong mga justices natin dyan sa Supreme Court? Pinagdudahan, pinaghihinalaan na walang justisyang makamit dito sa ating bansa habang nandiyan kayo? Parang ganun yun eh. Isang top-ranking police officer, mga kababayan, sa ating bansa. Ano pong reaksyon ninyo? Kung ako'y tatanungin dito, mga kaibigan, this is not a simple insult. This is a greatest insult, mga kababayan, para sa ating Judiciary Department. Grabe na to. Hindi natin ma-imagine, mga kababayan, na meron tayong ganito. Ay kung ganyan, na ultimo ang ating CPNP, wala palang tiwala, mga kababayan, sa ating mga hukom, sa ating mga judges, sa ating korte, in short. Paano natin ngayon papaniwalain yung mga tao naghanap ng hustisya
na nandito sa Pilipinas at nandiyan ngayon ang kanilang mga kaso, nakasampa pa sa korte. Paano natin ngayon papaniwalain sila na okay lang tayo dito, makamit rin ninyo ang hustisya, magtiwala lang kayo sa ating judicial system? Paano gawin natin yon? Sa mismong sinabi niya nandoon sa dahig, mga kababayan, ang batas. Kaya nga daw, nandoon na tayo daw dito, mga kababayan. Kaya magkaisa na tayo. Paano magkaisa tayo, mga kababayan? Na hanggat hindi nila matugunan yung ginagawa nila, o hanggat hindi nila masagot-sagot ang taong bayan na naghahangad na maipabalik man lamang dito sa ating bansa ang ating dating Pangulong Duterte, Tatay Digong. Paano tayo magkaisa niyan? Because more than a half of our population in the Philippines naniniwala na ang ginawa, mga kababayan, ng ating gobyerno sa ating dating Pangulo ay kalabisan, nilapastangan ang kanyang human rights, hindi po naaayon sa proseso at hindi po naaayon sa batas. Paano tayo magkaisa dito? You are calling for unity. Magkaisa tayo. Ay, hindi talaga magkaisa yan. Di ba? Sa tingin ko, magkaisa lang siguro kung maipabalik na nga ang dating Pangulo. I doubt na mangyari yan, mga kababayan. Bako sana naggawa ng desisyon na ganito? Pinag-iisipan na meron ngang repercussions, meron ngang malaking epekto ito dito sa ating bansa. Ang tao, mga kababayan, ang pinaka-importanting bahagi ng ating gobyerno, mga kaibigan. It is not just that na nandiyan ang ating mga opisyal, meron tayong presidente, meron tayong lahat ng mga opisyal, kung ano-ano pa yan, tama na yon. And you will not listen dito sa hinaing ng taong bayan. Kung hindi pakinggan, mga kababayan, ang hinaing ng taong bayan, you cannot get the objective of magkaisa tayo. Yung gano'n na objective na gusto tayong magkaisa, I doubt po. I doubt. I mean, this is my personal view. Kasi, kung titingnan mo, from day one na nangyari yun, nagkawatak-watak na tayo. Nagkawatak-watak na po ang Pilipino. Ito pa ang masakit. Dumating pa sa punto, mga kababayan, ng tao na wala na ng respeto sa ating mga kapulisan. Masakit para sa akin yun. Masakit para sa akin yung mga kababayan. Why? Kasi ang akala ko, bumalik na tayo, mga kababayan, sa panahon na ang ating mga kapulisan, ang ating mga kasundaluhan, ay kaibigan na ng tao. I am one of the victims nung time ni former President, the late Dictator Marcos. Martialo victim din ako, mga kababayan. Human rights violation victim ako nung kapanahon ng iyon. That is why, ang sinabi ko po, matapos doon, bumalik na tayo. Nag-people power tayo. Napaalis natin, mga kababayan, ang pinaghihinalaan nating dahilan kung bakit nagkaganon, mga kababayan, ang ating bansa at kung bakit merong sobrang human rights violations noong panahon ni the late former President Ferdinand Marcos Sr. Kaya nga po napaalis siya by people power. Bumalik ang itsura, ang imahe ng ating
mga otoridad, lalong-lalo na ang ating kapulisan na nooy part doon yung Philippine Constabulary at saka yung local police natin noon. Anong nangyari? Na imbis ang ating mga kababayang Pilipino matutuwa at masaya pagka merong mga kapulisan na nakikita. I'm sorry. May mga observations ako na kung minsan mga kaibigan natatakot na. Sorry po hindi nila feel na secured sila while nandyan ang pulis. Natatakot po. Ako'y nanghihinayang lamang mga kababayan. Nandito na tayo sana. Ang concentration na lang natin, paano ng ating mga opisyal sa ating gobyerno. Papalaguin ang ating bansa, imamanage ng magandang pagmanage ang ating gobyerno. Yun na lang ang kulang Nung time ni Digong, kumunti ang kurap, natatakot. Kasi kakasuhan ka talaga. Tanggalin ka, kakasuhan ka. Ay mga iskalawag, yung ating mga loko-loko na mga pulis, tatanggalin, kakasuhan. Ganon din sa ating mga kasundaluhan. O di tumino, di ba lumiwanag tayo? Yung mga kriminal sa labas, nawawala I mean, hindi literal. Kung namatay sila mga kababayan sa kalokohan nilang ginawa, buti nga sa kanila. Sasabihin ko sa inyo, ako mismo, mga kababayan, biktima ang kapatid ko. Binaril ang kapatid ko, naghanap buhay, security guard siya ng isang bangko, hinold up ang bangko, binaril ang kapatid ko, mga kababayan. Those were the days when we were in our college days. Kaya masakit hanggang sa akin ngayon. Hindi ko alam kung yung kriminal na gumawa sa krimen doon sa kapatid ko, patay na ba o buhay pa hanggang ngayon, hindi ko alam. Kaya, etong lahat sinasabi ko mga kababayan, may katotohanan ito. Grabing kalukuhan mga kababayan ng panahon. Nung si Tatay Digong na mga kababayan ang naging mayor ng Davao City, nawala. Nung si Tatay Digong ang naging presidente ng Pilipinas, halos lahat mga kababayan nawala o humina o kumunti. Pero ngayon, anong nangyari? Sabihin pa na ang ating mas maliit ang crime rate ngayon. Totoo naman. Maliit naman talaga ang crime rate ngayon. Pero tingnan ninyo, sa crime rate na yan, sinong biktima? Tingnan ninyo, sinong mga biktima? Yung mga biktima ba, yung may mga criminal record? Yung pabalik-balik na sa bilangguan? Yung mga biktima, hold-upper, rapist, drug pusher? Kung sino pa yung mga may ginagawang kalukuhan dyan, mga kababayan ng panahon. Tingnan ninyo ang record agad ng polis kung sino yung mga nabiktima. Totoo naman, meron. Pero, yun ang nga sinasabi natin. Ang daming namatay noong panahon, sino sila? You go to the police station, tingnan ninyo ang record. Ngayon, ang namatay, sino sila? Tingnan ninyo sa police station at saka sa barangay kung may record ba. Yan ang kaibahan mga kababayan natin. Ano po? For your comments, just write down below. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-share naman po and like. And don't forget also to click the notification bell or button para lagi po tayong updated.